Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ipinagkaloob ulit sa atin. Tayo po ay makapagbahagi sa inyo lahat ng salita ng Panginoon. Ang atin pong tatalakayin ngayong umagang ito ay mula po sa aklat ng James chapter 4 verses 7 and 8. Sabi po ng Bible, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, O sinners, and purify your hearts, ye double-minded." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang umaga. Muli ay pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga salita mo ito. Kausapin mo po kami, aming Panginoon. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala at sa iyo namin po hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapalat ang usap sa bawat isa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang title po nito ay You Better Get Close. Sometimes, it is hard to get close. Pangalawa, it is humbling to be close. And then pangatlo, and it helps to stay close. So ang title ho, You Better Get Close. Why we need to get close to God? Bakit maging malapit tayo sa Panginoon? Una, number one, trials are discouraging. So makikita ho natin dito sa James chapter 1, beginning from verses 1 to 12, pero hindi na po natin babasahin. So makikita natin yung konteksto na marami pong mga pagsubok, maraming mga hamon na dumadaan sa ating mga buhay. At itong mga pagsubok na ito kung minsan ay nakapagbibigay sa atin ng mga kahinaan. Opo. At una ay kinukuha nito yung ating mga kaligayahan. They keep our happiness. Diyan po sa verse number 2 ng chapter 1. At nasabi po, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." Inaalis po yung ating kagalakan. Kaya sabi ni Santiago, ituring nyo na ito'y kagalakan para sa inyo na kung kayo dumadaan sa mga pagsubok. Pangalawa, they keep our hearts and head. They keep our heart and head. At ito po'y nasa verse 8 ng chapter 1. Sabi ng Bible, "A double-minded man is unstable in all his ways." Inaagaw po yung ating puso at yung isipan. Kaya minsan naliligalig tayo, nababagabag tayo, at nagkakaroon tayo ng pabago-bagong pag-iisip. Pangatlo, they keep our hope. Inaalis po sa atin yung ating lubos na pag-asa. Sabi ng 12, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life." Okay? Yan po ang sabi ng Bible. Kapag sinubok daw, itatanggap siya ng putong ng buhay, which the Lord had promised to them that love Him. So trials are discouraging. Number 2, temptations are definite. Yun pong mga tukso ay talagang tiyak po yan. Kaya nga, turo sa atin ng Bible, ang pamanhik sa atin ng banal na kasulatan, ay kailangan we must endure it and we must escape it. Dahil sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala daw pong anumang pagsubok na dumating sa tao na hindi makakaya ng tao. Kaya yun po ang sabi po ng banal na kasulatan. At pangatlo, tongue is defiling. Tongue is defiling. So kaya po dito sa aklat ng Santiago na atin pong inaaral, kung minsan ang nakasisira sa tao, yun pong kanyang dila. Yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga sasalita na binabanggit at yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kaya dapat talagang pakaingat tayo doon sa ating mga sinasabi at sa ating mga sinasalita. Sabi ng chapter 3, makikita natin sa chapter 3 yan. At yung sabi ng banal na kasulatan na talagang it is unpredictable. In verse 8, chapter 3, verse 8, "But the tongue can no man tame, is an unruly evil, full of deadly poison." Nakalalason daw. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin sa atin ito. Maaaring ikasira natin, maaaring ikapahamak natin. Kaya kung hindi tayo magiging maingat sa
sa ating mga sasabihin at kung hindi tayo laging malapit sa Panginoon, maaring matangay tayo at madala tayo hunit at masira hunit. It is also uncontrollable. Ayon din po dito sa verse 8. Uncontrollable. So that's why we need to be close to God, or we need to get close to God. Okay? So, pang-apat ho, hindi lamang po trials are discouraging, temptations are definite, tongue is defiling, nakakasira po sa atin. And then, pang-apat, tricks from the devil. There are tricks from the devil. Kaya dito po sa James chapter 4, verse number 7, ang sabi ng Bible, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. We need to recognize him. Alam nyo ba, para mapagtagumpayan natin ang ating kaaway, kailangan kilala nyo siya. Alam nyo kung ano yung kahinaan niya at alam nyo kung kilala nyo siya. Okay? So we need to recognize him na talagang siya ay, sabi nga ng Bible, is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. Lumalakad yan. Humahanap kung sino yung kanyang sisirain. Ngayon, kapag tayo malapit sa Diyos, hindi niya tayo kayang tuksuhin, hindi niya tayo kayang wasakin, hindi niya tayo kayang sirain. Of course, hindi lamang we need to recognize him, but also we need to resist him. Alright? Kaya sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Talikuran natin ang dyablo at siya ay lalayo sa atin. Okay? So, panglima, hindi lamang po tricks from the devil. We need to be close for God kasi ang kaaway, madaya po yan. Okay? So, kailangan natin humaintindihan. Panglima, time is departing. Time is departing. Sa chapter 4, verses 13 to 15, ang sabi ng Bible, go now, ye that say today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Tinasabi sa verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, or what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Maikli, konti na lamang ho yung ating panahon. Time is departing. That's why you need to settle your salvation. If you're not saved, believe on the Lord Jesus Christ, repent of your sins, and believe on the Lord Jesus Christ, and be saved. Maligtas ka. Makilala mo ang Panginoong Jesus. And then seek time to serve. Paglingkuran mo ang Panginoon sa iyong buhay kasi hindi natin alam ang ating buhay. Maaring ngayon malakas tayo, maraming ngayon buhay tayo, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Mapapansin nyo lagi sa Facebook, araw-araw, sa social media, araw-araw ay maraming namamatay. Pero hindi natin alam ang buhay. Kaya kung hindi pa kayo ligtas, maligtas kayo. At kung kayo na may ligtas na, humanap tayo ng mga paraan at pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Seek time to serve. Why? Because time is departing. Konti na lamang yung ating panahon. Konti na lamang ho at marahil anytime maaring dumating na ang Panginoong Jesus. Paano kung dumating ang Panginoon na hindi pa tayo nakapaglilingkod sa Diyos? At wala pa tayong naipaglilingkod o hindi man lang natin ihahandog pa yung ating buhay, ipaglingkod natin yung ating buhay sa Diyos sapagkat naniniwala ako na may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod. Tayo po ay dumako sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon naming Ama, salamat po Diyos ng Israel, aming Diyos, Panginoon, ang lahat ng sa iyo nagtitiwala. At salamat po sa oras na ito na may kalayaan kami makalapit sa trono ng iyong biyaya. Nilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran ng IBC Naga, ang kapastoran sa pangunguna ni Pastor Let Nava, ang mga workers, mga faithful members, and even lahat ng mga members, Panginoon, mga deacons and laymen and preachers,
Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at mga church workers. Maging, Panginoon, ang Blyca, i-bless mo silang lahat, Panginoon. At patuloy na bigyan ng karunungan at kalakasan ng mga guro na nagsisipagturo. At maging si Pastor Let Nava at ang kanyang buong sambahayan, patuloy mo silang pagpalain at gamitin. At patuloy na ang mga kamanggagawa naming mga kapastoran ng Kabikulan ay gamitin mo patuloy, Panginoon, mula Naga, Camarines Sur, Camarines Norte, hanggang sa lugar ng Legazpi, at maging, Lord, hanggang sa naaabot pa ng mga gawain at mga ministries, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang mga kababayan, mga kapatiran sa Kabikulan ay patuloy, Lord, na gawin mong matapat, masigasig, at patuloy na mapaglingkod sa iyo, Panginoon namin Diyos. Salamat po sa hindi lamang sa kanila na mga nasa Kabikulan, kaya kinding hinihingi dinadalangin, patuloy mong gabayan, patnubayan ang mga kapastoran ng Metro Manila, ng Cavite, Laguna, Batangas, at iba't ibang panig pa ng mundo, Panginoon namin Diyos. At hanggang sa mga lugar, Panginoon, na Masbate, sa Visayas, sa Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga misyonero who are reaching people for Christ, and that they might be saved, Lord. Please use even missionaries to Jewish people. I pray that you would continue to use them, reaching souls for your glory and for your honor. And even, Lord, praying for the peace of Jerusalem and salvation of all the Jews and the Gentiles people around the world. And we pray for the success of world missions, oh God, and even local missionaries and national missionaries, Lord. Thank you so much. Continue to bless us, continue to bless our brethren in America, in Canada, and other parts of the world. And those who may be reached by this program, I pray that you would continue to touch their lives, bless them, O God, at gumawa kayo ng patuloy na kaibahan at pagbabago, at ganoon din na may pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong lahat. Ang aming papuri at pasalamat. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Salamat po na marami.